Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Mga kandidato sa lain-laing mga lugar, opisyal nang giproklamar sa COMELEC. Kontrobersyal nga si Kerwin Espinosa giproklamar nga bag-ong mayor sa Albuera, Leyte. Pipila ka mga kakulian atol sa eleksyon 2025 nakalangay sa botasyon. Ug eleksyon 2025 hapsay ug malinaon matud sa kapulisan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Live kitang nanukad dinhi sa Cebu Provincial Capital, diin kasamtangang gipahigayon ang proklamasyon sa mga mananaog sa Cebu Province. Governor-elect Pam Baricuatro giproklamar na sa COMELEC karon lang hapon human mapakyas ang re-election bid ni incumbent Governor Gwen Garcia. Adunay live update si Alan Domingo. Alan? Sa panontrimanok ka sa lebismo sa social form sa provincial capital building DND mo kining canvassing area. Again, makita nato sa kuang Luyosas nagpadayon ng proclamation sa mga nakadaog sa nakadayang posisyon sa probinsya Cebu. Nakip na ang nakadaog sa congressional race o ang mga mananaog sa provincial board member nga posisyon. Sa pikas bahin siya sa magbuhay lang mga pasado alas 3 karong hapon giproklamar isip Governor-elect si Pamela Baricuatro sa lalawigan Cebu. Pero kaganina pasado alas 9 sa buntag niabot si Baricuatro sa canvassing area kauban niya mga abogado o member sa iyahang pamilya. Dili mga orasa sa ganina 99.99% na ang transmission of votes diin ipaabot na lang ang boto gikan sa lungsod sa Pinamungahan apan nadugay ang transmission tungod kay nagaproblema ang USB sa ACM nagigamit ipadala pa sa hub sa Karkar aron maayo og balik ang naasoy niya. USB, alas 3 pasado na. Yan nagkumpleto ang transmission of votes. Di gawas ang official result. Ang buto na nakuha ni Pam Baricuatro ang adunay 1,107,922 votes. O gisulat rin ni incumbent Governor Gwen Garcia ang adunay 765,051 votes. O ang ikatulos ni Valeriano Hingpo adunay 33,563. Human na pirmahan ang Certificate of Canvass of Votes and Proclamation of Winning Candidate. Hingpit nga giproklama si Baricuatro isip ika-25 nga gobernador sa Cebu. Samtang pagka-vice gobernador, si Glenn Soco ang minaog, patok ni Lito Ruiz. Samtang adunay misuway sa pag-tunol o kaning petition to suspend proclamation, batok ni Baricuatro apanwa kini nawata sa Commission on Election. Sa mga orasa sa padayon hapon nga gipaabot nato pod ang pagproklamar sa nakadaog sa pagka-vice gobernador sa lalawigan Cebu si Glenn Soco ug mga mananaog sa nakalabay eleksyon diri sa Cebu Province. Balik tayo. Daghang salamat, Alan Domingo. Sa Mandaue City, giproklamar na usab ang bagong mayor ug mga konsehal nga nakadaog sa eleksyon. Apan ang mga mananaog sa kaatbang nga partido wa mitambong sa proklamasyon kaginihang kadlaw. Si Femari Dumabok sa report. After such canvas, it appears that Uwano Jongki sa panagway ni Mayor-elect Jongki Uwano ang kalipay human mapili sa pagkamayor sa dakbayan sa Mandaue. Gawas kaniyaw sa iyang kabanay, init ug hugyaw ang misugat kaniya dihang giproklamar nga mananaog sa pagkamayor. Giproklamar usab ang midaog nga vice mayor nga si Vice Mayor-elect
o kasamtangang Mayor Glenn Bercede nga kalyado ni kanhi Mayor Jonas Cortez nga naparot sa bag-o lang natapos nga piniliay. Gawas kang Attorney Carlo Fortuna nga kalyado ni Cortez, wala na motambong sila si Bercede ug kauban ng mga konsihal nga napili sa katungdanan. Giproklamar usab sila si Konsihal Malcolm Sanchez ug Attorney Olen Seno nga napili pagka board member sa Lone District sa Dakbayan sa Mandawi. Lakip sa giproklamar si Lone District Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon. Samtang anda matubangon ni Uwano ang unsa may isangat nga election protest subay sa pasangil niini nga gihimo ang tanan sa kampo sa napiling mayor sama sa electronic manipulation, vote padding ug ang dili mahulagway nga data generating nga may hatod sa kadaugan sa mga Uwano. Kaning pag-file nila protest sa resulta na to karon normal man gyud na ilaman sa nang katungod, amo nang respetahan, amo na sa nang tubagon. Pero mayong tao man naman ang eleksyon, usa naman ni adlaw, maghiusan na tatanang Mandawiano. Gipasalig usab ni Uwano nga tukuran og kaugalingong school building ang Mandawi City College nga mas dako og hamugaway. Iyang gipasalig nga padayonon ang programa sa kanhi administrasyon nga nagahinan na sa pundo sa Dakbayan. Uban ni Clans Gabuti ug Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Sa Talisay City, tibuok slate ni incumbent Mayor Samsam Gulyas migawas nga mananaog sa piniliay. Si Femery Dumabok sa report. Pasado las 10 ganihang buntag giproklamar si Mayor Samsam Gulyas nga way kaatbang isip re-electionist mayor. Giubanan siya sa iyang asawang si 1st District Representative Rhea Gulyas. Ilang mga anak ug mga ginikanan ni Mayor Samsam. Sunod nga giproklamar si re-elected Vice Mayor Choi Aznar, kinsa wa usay kaatbang. Samtang sunod-sunod nga giproklamar usab sila si re-elected councilors Digol Gulyas, Attorney Rocky Baas, kanhi Mayor Soc Fernandez, Lito Bacaltos, Lester Daan, Danny Caballero, Ferdy Rabaya, ang first-time city councilor nga si Rodelyn Cabigas, Fe Elanan ug laing baguhan sa konseho nga si Attorney Dan Villaver. Giubanan sila sa ilang mga pamilya. O ganaw sab ang pipila sa ilang mga supporters. Mapasalamaton sila si Mayor Gulyas ug Vice Mayor Aznar sa padayong suporta sa mga Talisaynon sa tibuok nilang slate. Nalipay lang ko na sa tulo na kong pagdagan, puro vote straight ug mapasalamat ko sa Talisaynon yan. Continuity of what we have been doing. Natay mga bagong mga proyekto na gipangsugdan si karon hopefully mahuman na sa atong kinalasang termino. Ang saad namo nila nga magyapon mapadayon nato ang mga programa nga nasugdan na no sa atong mayor o kanang kanitanan mapasalamaton gid sa atong ngaigsoong Talisaynon sa ila na pong gihatag nga kumpiyansa o pagsalig sa grupo sa Team Alliance. Aduna may mga problema nga natagbuan na tol sa piniliay kagahapon sa Dakbayan sa Talisay. Sama na lang sa problemado nga ICM, lakip na ang mga balota, apan gyulagway sa katibukan sa Talisay City Kumule, kapulisan ug uban pang ahensya sa gobyerno nga nagmalamposon og malinawon ang election 2025 dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Pasado lasas ganiyang kadlawon na 100% nang na-transmit ang electoral votes gikan sa 178 ka mga clustered precincts. Human nga pipila sa mga clustered precincts ang nagka-problema. Around 6 balos nga wala ma-batch feed ug apil. So kanang batch feeding manggod mahitabo na siya kung naatay PPP voting or PDL voting nga paghatod sa ato ang precincts i-batch feed na siya. So nalimtan sa itong electoral board. So ato ang contingency procedure ana, under our rules, we have to re-zero the machine and feed everything para ma-appeal tong unom nga wala ma-feed. So mo to'y nakapalangay, unya nahuman o batch feed mga alauna nakapin. Wala rin nasugatang dagkong suliran nga nadawat ang Talisay City DepEd Election Task Force. Ug wa usab dagkong election-related incident kalabot sa peace and order nga natala ang Talisay City Police. Kapoy kayo ilang mga now nangyaka ng uban gali kay puti na lang kapoya but their heads are still unbowed. So grabe kayo ang ilang dedication, grabe kayo ilang commitment to serve our country. So congratulations to all our teachers. You have done your role, your greatest role to our country. Very minor katurang incident yesterday sa sa Bames atong natay sa barangay Pook nga naay nireklamo through Facebook Live nga kuan kanang
wa siya pasudla sa tuang personnel kay 7 o'clock naman. Oban ni Clans gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kontrobersyal nga si Kerwin Espinosa gideklarar nga mananaog sa mayoralty race sa Albuera, Leyte. Sa iranta ang ulahing kalambuan ni ini sa report ni Nico Sereno. Nico? Yeses ng harus atol sa eleksyon nga gihimo kagahapon dinhi sa lungsod sa Albuera ang partido ni Kerwin Espinosa. Alas 6 na sa buntag na abot sa munisipyo ang mga winning candidates nga tagsa-tagsang giproklamar. Gikan sa mga konsihales sa tibuok slate nila nga Bando Espinosa pundok kausaban. Ang midaog nga vice mayor nga si RR Espinosa. Samtang ang igsuon nga standard bearer sa partido nila ang midaog pagkamayor nga si Kerwin Espinosa. Nakakuha og kapin 14,000 ka mga boto si Kerwin sa three-cornered fight pagkamayor batok sa incumbent mayor ug sa board member sa 4th District. Sa tanang Alberanos, nagpasalamat ko dako nga gihatag ninyo ang inyong pagsalig diri sa BAPK o inyong asahan ang amuang mga plataporma paninguhao namo nga among mabuhat og ang peace and order dinhi sa Albuera amuang ipatuman. Sa interview sa GMA Integrated News, gipasabot ni Espinosa biktima lang siya sa sirkumstansya kaniadto kabahin sa illegal nga drogas. Misaad siya nga usa kining anti-drug campaign sa tutukan sa pag-asumer sa katungdanan. Labi na gayod ang droga dinhi sa Albuera, limpyohon namo kaming mga BAPK ang manguna sa paglimpyo sa maong droga. Yes, sa statement sab nga gipadala karong adlaw sa Police Regional Office 8, pinaagi sa opisina ni Regional Director Police Brigadier General J. Kumigad, gipadayag niini nga hapsay ug malinaw sa kinatibuk-an ang eleksyon dinhi sa Eastern Visayas. Doon ako ni mga ginagmay nga mga kakulian ug mga problema nga nasugatan naghinangat kining adlaw sa piniliaya pa sa kinatibuk-an, malinaw ug tunhay ra nga napahigayon ang eleksyon dinhi sa Region 8. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. Milungtad hangtod sa alas 8 sa gabi ang pagbutar sa pipila ka mga butante sa Clustered Precinct 58 sa Barangay Cambaror sa Dakbayan sa Mandaue. Pasado alas 7 sa gabi, taas pa ang linya sa mga butante nga milinya aron mahug sa ballot box ang ilang balota. Pagka alas 8 sa gabi, aduna gihapoy pipila nga milinya aron ipabasa sa ACM ang ilang balota. Sa 941 registered voters gikan sa unom ka mga presinto sa Clustered Precinct 58, 833 lang kanila ang nakahimo pagbutar. Pipila sa mga presinto sa Barangay Cambaro, Sentro ug Barangay Alang-Alang nag-abot usab nga maka-transmit sa resulta sa botasyon. Adunay mga presinto nga igo lang nakatransmit sa mga botos nila sa national candidates apan nag-error na nga mao'y hinungdan nga wala matransmit ang resulta sa mga local candidates. Gipasabot ni Attorney Ana Flor Guhilde, ang City Election Officer, nga ang server alang sa mga local candidates ang nagka-problema. We're actually okay na. Nanatay na dawat na transmission. More on ka na lang because we have a shorter LAN na dito atong laptop. Pero okay na as to receiving transmission na nanatay na dawat. Samtang sa canvassing, higpit ang seguridad nga gipatuman sulod ug gawas sa Mandaue City Sports Complex.
Adunay mga sakop sa EOD o K9 unit sa MCPO o sa Civil Disturbance Management sa atubangan mismo sa sports complex. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa probinsya sa Siquijor, giplukamar na usab ang mga mananaog sa Commission on Elections. Gihimo ang proklamasyon sa mga mananaog karong adlaw human sa gipahigayong canvassing. Una niini na balda ang pagtransmit sa election returns tungod sa problema sa signal. Human makanvas ang ERs midaog si re-elected Lone District Congressman Zaldi Villa. Re-elected usab pagka-gobernador ang iyang anak nga si Jake Vincent Villa. Ug napili pagka-vice-gobernador si Attorney Dindo Tumala nga kasamtangang board member sa ikaduhang distrito sa Lalawigan. Ang Siquijor adunay 81,404 ka mga botante ug base sa COMELEC record anaa sa 63,859 ang libutar. Daghang salamat yun sa pagtabang o suporta all the way into sa elections, and thank you for believing in me. Thank you. Of course, continue na ang servisyo diri sa ato ang isla. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Siyam ka mga foreign nationals ug duha ka mga Pinoy ang nasikop sa Mactan Cebu International Airport human makakupot og 441 million pesos nga cash. Atong sayran ang latest update niini sa live report ni Luan Merondina. May Ses gipasabot sa Associate City Prosecutor nga wa kini maigo sa tulo ka adlaw nga money ban sa COMELEC nga nagsugod ni adtong May 10 sa tungang gabi. Ang pagka-intercept sa mong salapi nahitabo man ni adtong May 9, 10:55 PM. Atol sa inquest proceedings, 5 ka mga kaso ang gipasaka sa taga General Aviation sa siyam ka mga langyaw ug 2 ka mga Pinoy nga naaktuhang nagda og 441,992,000 pesos. Kini naglakip sa COMELEC money ban kontra bigay ubos sa COMELEC Resolution 11104, attempted corruption of public officials under Article 212 in relation to Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. Customs Modernization and Tariff Act on unlawful exportation, violation of Article 751 in relation to Article 562 or the Alien Registration Act, ug obstruction of justice under PD 1829. Ang naasoing mga langyaw ug mga Pinoy padung unta sa kauluhan luwan sa usa ka chartered flight. Apan human sa inquest investigation, tulo lang ka mga kaso ang girekomendar sa City Prosecutor nga masangat sa korte ug wa gilakip ang kalapasan sa Alien Registration Act ug COMELEC money ban. Gipasabot ni Associate City Prosecutor Cedfrey J. Arnado, wa usay napakitang ebidensya nga direktang magtumbok nga adunay vote buying nga nahitabo. Way mga sample ballots ug wa usay mga campaign materials nga nasakmit. Facts of the case, ma'am, are strictly held confidential. As of now, we don't want to preempt the court because the court also, once the information is filed in court and to where it is raffled, would also conduct determination of probable cause. Ang mga napasakaan og kaso naglakip sa unom ka mga Chinese national. Usa ka Kazakhstan, usa ka Malaysian, usa ka Indonesian ug 2 ka mga Pinoy. So I believe that the presence of these foreigners would give you a suggestion na parang pogo to. But we are still on case build-up. The authorities are also on case build-up. Wala na mo detalye pa ang prosecutor's office kung konektado ba sa atong gobyerno o sa laing gobyerno o baka pribadong kompanya ang 2 ka mga Pinoy nga uban sa mga langyaw nga nasikop. Ses karong hapon ang schedule nga ma-raffle ang maong mga kaso batok sa 11 ka mga dinakpan. Ses? Daghang salamat, Luan Merondina.
Usay og malinaw sa kinatibuk-an ang hitabong eleksyon 2025 matud sa COMELEC Region 7. Gikan sa adlaw sa pagbutar, hangtod na sa canvassing, hangtod na usab sa proklamasyon sa mga mananaog sa lain-laing lugar sa Region 7. Kini ang gibutiag ni COMELEC 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe human sa piniliay. Dugang niya nga 16 ka mga lugar nga gipaubo sa yellow category, wala ray natala nga mga kagubot sa maong mga lugar. Tumong lang sa COMELEC nga matutukan kining mga naasoy dapit atol sa adlaw sa eleksyon aron kalikayan ang kasamok. Base sa record sa COMELEC, adunay 4 ngadto sa 5 ka mga insidente sa vote buying o vote selling ang natala dinhi sa Cebu. Apan bisan pa niini, nagpasalamat ang COMELEC sa kooperasyon sa law enforcers ug sa mga kandidato. Elections in 2025, I would like to say, and I'm proud to say, na we have conducted the elections in a very orderly, successful manner, and then overall we have a general peaceful elections. Pipila ka oras sa wala pa ang eleksyon, adunay kasamok nga nahitabo sa barangay Balayang Manok sa Bacong, Negros Oriental. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Kinihuman na sinati ang kagubot sa maong barangay Domingo sa gabi, pila ka oras sa dili pang piniliay. Sa CCTV footage ni Balayang Manok, Barangay Kapitan Charlie Yupo, makita ang mga barangay tanod nga nag-roving dool sa barangay hall. Sa barangay hall, gibutang ang duha ka mga ACMs. Nakita ang pagabot sa usa ka closed van o mikanaog ang mga armadong lalaki nga nakabonet, nakajacket og gitom o nakaball cap. Sa usa pa ka CCTV footage, makita nga gigukod sa mga armadong tao ang mga tanod nga daling midagan palayo sa maong lugar. Apan ang usa ka tanod nga sakay sa motor ang naabdan. Madungog ang tanod nga daw nasakitan ug lakip sa madungog ang pagpamusil. Sa pakighinabi sa barangay tanod, iyang giklaro nga wala sila maigo sa bala apan gikulata o gisulod siya sa van. Ginaog ra pod siya sa sunod nga barangay apan gibaharan nga dili mobutar sa usa ka kandidato. Matod sa kapulisan, nagpadayon pa ang investigasyon sa maong kaso. Ang barangay Balayag Manok adunay 979 registered voters. Yes sir, we have received a report regarding this one sir, and the Bacong Municipal Police Station sir is now tinitingnan na nila sir, they are now backtracking the CCTV footage for the identity of those perpetrators. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rejabelia. Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, mga mananaog sa provincial level o congressional level gideklarar na usab nga mananaog sa COMELEC. Giproklamar sa COMELEC si Governor-elect Chaco Zagarbaria human midaog batok sa iyang upat ka mga kaatbang sa pagkagobernador. Lakip na ang kanhi governor nga si Pride Henry Teves. Si Chaco ang kasamtangang gobernador sa Negros Oriental. Sa laing bahin, giproklamar usab nga 1st District Congressman-elect si Emmanuel Iway, kinsa kasamtangang mayor sa lungsod sa La Libertad. Giproklamar usab si Congresswoman-elect Maisa Zagarbaria sa 2nd District. Human pildiha ang tulo ka mga kaatbang niini. Lakip sa mga midaog o giproklamar sa pagkakongresista sa 3rd District si Pamplona Mayor Janice Digamo. Napildi niya ang laing duha ka mga babaeng kaatbang nga naglakip sa iyaan sa mga Teves nga si Janice Teves Gaston. Sa Ormoc City, giproklamar na usab ang mga mananaog nga gipanguluhan ni re-electionist Mayor Lucy Torres Gomez. Napuno ang session hall nga mao'y gihimong canvassing area sa Municipal Board of Canvassers atol sa proklamasyon. Tagsa-tagsang gitawag ang mga mananaog nga mga miyembro sa tibuok slate sa Ormoc Development Team. Gikan sa mga konsehal ngadto kang Vice Mayor-elect Toto Locsin Jr. ug Mayor Lucy Gomez. Gisuportahan usab ni 4th District Congressman Richard Gomez kinsa leading usab sa ihap batok sa iyang nakaatbang sa maong distrito. Sa kalihukan, na-emosyonal pa ang mayor nga midawat sa iyang certificate kay nakahinumdum kuno siya sa mga naagian atol sa kampanya. Na-sweep o na-straight sa partido ang tanang local positions sa syudad sa Ormoc. Lucy, this was a beautiful war. We had a beautiful plan and we stuck to that plan. We knew exactly where we were very strong and we also knew where we were weak. This was a different campaign because there was real danger involved. So you're asking why I was emotional. It's just, yeah,
It's just overwhelming, the results, how everything worked together, how everything just worked out. Formal nang giproklamar sa COMELEC ang mga mananaog ng mga opisyal sa Cebu City. Alas 8, kaganihang buntag, 100% na ang transmission sa election results gikan sa 790 ka mga clustered precincts sa dakbayan sa Sugbo. Unang giproklamar ang mga midaog na kandidato pagkakongresista sa South District mga alas 4 kaganihang kadlaw. Napili pag-usab si re-electionist Congressman Edu Rama batok kakanhi kongresista Bebot Abellanosa. Samtang giproklamar usab ang napiling mga konsihal sa South District ni sila si Barangay Basak Pardo Kapitan Dave Tumulak, re-electionist Councilor Philip Zafra, retired PNP General Paul Labra, re-electionist Councilor Jose Abellanosa, Attorney Mikel Rama, re-electionist Councilor Francis Esparis, Dr. Michelle Abella, ug Kugon Pardo Barangay Captain Harry Eran. Mga alas 9 kaganang buntag, giproklamar isip mayor ang pambato sa BOPK Nestor Archival nga adunay 256,197 votes ug Vice Mayor-elect ang iyang running mate nga si kanhi Mayor Tomas Osmeña nga nakakuha og 233,906 votes. Napili pag-usab pagka-kongresista sa North District si Rachel Cutie Del Mar nga adunay 105,581 votes. Napili usab nga mga konsehal sa North District sila si Winston Pepito, Nice Archival, Harold Kendrick Go, JP Labella, Joel Garganera, Alvin Arcilia, June Alcover ug Bex Andales. Usa ka e-jeep ang nasunog sa Sitio Hawayan, Barangay Marigondon sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganihang buntag. Maayo na lang kay luwas ang driver ni ini ug ang 7 ka mga pasahero. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, gikan sa IT Park sa Cebu City ang naasuing e-jeep padung sa Barangay Marigondon proper dihang nabantayan sa usa ka motorista nga nagsunod ni ini nga nag-aso na ang luyong bahin sa e-jeep habig butangan na ni ini sa battery. Daling gipadaplin sa driver ang e-jeep ug gipakanaog ni ini ang tanang mga pasahero. Nakagawas usab dayon ang driver sa wala pa hingpit nga miulbo ang e-jeep. Matud ni SFO1 Walter Telo, ang Chief Investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga padayon pa nilang gisusi ang hinungdan sa sunog apan posibleng gikan kini sa battery sa maong e-jeep. Di sila kasulti, basta ingon nila lithium. Regardless na nila, basta lithium is di ka kumpiyansaan. Grabe siya ka-destructive once masunog. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Maayong hapon mga kapuso.